Grade 4, EPP. Unang terminong pagsusulit. Agriculture and Fishery Arts, mga paraan ng pag-aani. Ano ang karaniwang paraan ng pag-aani ng hinog na kamatis? A. Tali, B. Pitas, C. Pagtapas, D. Pagbungkal sa buong taniman. Ang tamang sagot ay letter B. Pitas. Aling kilos ang bastang pag-aani ng pechay? A. Hila, D. Pitas agad, C. Tapakan ng tanim, D. Putulin sa puno gamit ang malinis at matalin na kutsilyo. Ang tamang sagot ay letter D. Putulin sa puno gamit ang malinis at matalin na kutsilyo. Aanihin ni Lino ang kamote. Ano ang angkop niyang gawin? A. Hukayin, B. Pitasin lang, C. Putulin ang dahon, D. Hilahin ng buong lakas. Ang tamang sagot ay letter A. Hukayin. Aanihin ni Rosa ang talong na hindi ito nasisira. Ano ang dapat nang gawin? A. Hilahin, B. Ibagsak sa lupa, C. Putulin ang tangkay gamit ang gunting, D. Pagsamasamahin at tapakan sa sisidlan. Ang tamang sagot ay letter C. Putulin ang tangkay gamit ang gunting. Magkakaiba ang halamang aanihin sa gulayan. Alin ang pinakamahusay na plano? A. Pitasin lahat, B. Suriin ang hinog at gamitin ng angkop na paraan, C. Anihin ang sabay-sabay kahit hindi pa hinang ang ibang tanim, D. Hintayin masira ang ilang tanim bago gumamit ng anumang kagamitan sa pag-aani. Ang tamang sagot ay letter B. Suriin ang hinog at gamitin ang angkop na paraan. Pag-aani, pag-imbak at pangangalaga. Bakit inilalagay ang ani sa malinis na lalagyan? A. Iwas dumi, B. Para bumigat, C. Upang maging mamasa-masa, D. Para magmukhang mas marami ang ani. Ang tamang sagot ay letter A. Iwas dumi. Saan dapat pansamantalang ilagay ang bagong aning madahong gulay? A. Itilad, B. Ipatong, C. Iwan sa araw, D. Ilagay sa malinis, malamig at maaliwalas na lugar. Ang tamang sagot ay letter D. Ilagay sa malinis, malamig at maaliwalas na lugar. May ilang gulay na may pasa at may iba namang maayos. Ano ang gustong gawin? A. Itapon, B. Pagsamahin lahat, C. Ihiwalay ang may sira at maayos na ani, D. Isiksik ang lahat sa iisang basang lalagyan. Ang tamang sagot ay letter C. Ihiwalay ang may sira sa maayos na ani. Paano dapat dalhin ang mga kamatis mula sa taniman patungo sa imbakan? A. Dahan-dahan, B. Nang patong-patong, C. Nang siksik sa maliit na supot, D. Nang hahagis mula sa bukid patungo sa sasakyan. Ang tamang sagot ay letter A. Dahan-dahan. Aling plano ang pinakamahusay upang mapanatiling maayos ang inaning gulay? A. Iwan sa araw, B. Isiksik sa sapo, C. Basain ng todo at takpan, D. Linisin, uriin, ilagay sa angkop na sisidlan at itago sa tamang lugar. Ang tamang sagot ay letter D. Linisin, uriin, ilagay sa angkop na sisidlan at itago sa tamang lugar. Wastong pagbibenta ng ani. Ano ang tawag sa pagbibenta ng ani ng kaunti o paisa-isa sa mamimili? A. Tali, B. Timbang, C. Tingi ang pagbibenta, D. Pakyawang pagbili at pagbibenta. Ang tamang sagot ay letter C. Tingi ang pagbibenta. Ano ang tawag sa pagbibenta ng maraming ani ng sabay-sabay sa isang mamimili? A. Tingi, B. Pakyawan, C. Bawat piraso, D. Isa-isang pagbibenta sa mamimili.
Ang tamang sagot ay letter B, pakyawan. Paano inihahanda ni Milang gulay bago ito'y pagbili? A. Itago, B. Paghaluin, C. Latag kahit marumi, D. Linisin, uriin at ayusin ng kaaya-aya ang paninda. Ang tamang sagot ay letter D. Linisin, uriin at ayusin ng kaaya-aya ang paninda. Nagtanong ang mamimili tungkol sa presyo at sukli. Ano ang wastong gawin? A. Sabihin ang presyo at ibigay ang tamang sukli. B. Magbigay ng hulang presyo at saka magbilang ng sukli. C. Baguhin ang presyo kapag hindi nakatingin at mamimili. D. Iwasang sabihin ang presyo at hayaan ibang tao ang magbigay ng sukli. Ang tamang sagot ay letter A. Sabihin ang presyo at ibigay ang tamang sukli. Alin ang pinakamahusay na plano para sa patas at maayos na pagbebenta ng ani? A. Magtinda, B. Magtakda ng presyo, C. Timbangin ng tama, lagyan ng presyo at itala ang benta, D. Taasan ang presyo sa bawat mamimili at huwag nang magbigay ng resibo o tala. Ang tamang sagot ay letter C. Timbangin ng tama, lagyan ng presyo at itala ang pagbenta. Pagtutuos ng kinita at tubo. Aling formula ang ginagamit sa pagkuha ng tubo? A. Kita plus gastos, B. Kita minus gastos, C. Dami times presyo plus gastos, D. Kabuuang benta plus puhunan plus lahat ng gastos. Ang tamang sagot ay letter B. Kita minus gastos. Nakapagbenta si Ben ng 10 tali ng pechay sa halagang 20 pesos bawat tali. Magkano ang kabuuan kinita? A. 200 pesos, B. 150 pesos, C. 1,000 pesos, D. 2,000 pesos. Ang tamang sagot ay letter A. 200 pesos. Ang kabuuang kinita ay 600 pesos at ang gastos ay 420 pesos. Magkano ang tubo? A. 18 pesos, B. 80 pesos, C. 120 pesos, D. 180 pesos. Ang tamang sagot ay letter D. 180 pesos. Sa spreadsheet, nasa B2 ang kinita at nasa C2 ang gastos. Aling formula ang kukuha sa tubo? A. Equals A1, B. Equals B2 minus C2, C. Equals B2 plus C2 plus D2, D. I-type ng paisa-isa ang lahat ng halaga. Ang tamang sagot ay letter B. Equals B2 minus C2. Sinabi ni Ana na 300 pesos ang tubo mula sa 1,000 na kinita at 750 pesos na gastos. Alin ang wastong pagsusuri? A. Tama, B. Kulang ang tala, C. Mali, 250 ang tubo, D. Tama dahil ang tubo ay kinita at gastos na pinagsama. Ang tamang sagot ay letter C. Mali, 250 pesos ang tubo. Information and Communications Technology, wastong posisyon, layo at oras. Alin ang wastong posisyon habang gumagamit ng computer? A. Yuko, B. Higa, C. Baluktot ang likod, D. Tuwid ang likod at nakalapat ng maayos ang mga paa. Ang tamang sagot ay letter D. Tuwid ang likod at nakalapat ng maayos ang mga paa. Gaano kalayo dapat ang mga mata mula sa computer screen? A. Dikit, B. Mga 18 to 24 pulgada, C. Abot ng 2 metro, D. Kahit anong layo habang nakikita ang screen. Ang tamang sagot ay letter B, mga 18 to 24 pulgada. Bakit kailangang magpahinga paminsan-minsan sa paggamit ng computing device? A. Iwas pagod, B. Para humaba ang laro, C. Upang hindi matapos ang gawain, D. Para manatiling nakatitig sa screen na matagal. Ang tamang sagot ay letter A, iwas pagod. Napapayuko si Carlo dahil mababa ang monitor. Ano ang dapat niyang gawin? A. Yumuko, B.
Lumapit pa. C. Ikayos ang screen sa antas ng mata. D. Ipagpatuloy yung paggamit kahit sumakit ang leeg. Ang tamang sagot ay letter C. Iayos ang screen sa antas ng mata. Nananakit at natutuyo ang mga mata ni Leia matapos tumingin na matagal sa screen. Ano ang unang dapat gawin? A. Magpahinga muna. B. Dagdagan ng liwanag. C. Ilapit pa ang mukha sa screen. D. Ipagpatuloy ang paggamit hanggang matapos ang laro. Ang tamang sagot ay letter A. Magpahinga muna. Gumagamit si Nilo ng tablet habang napahiga. Aling payo ang wasto? A. Hayaan. B. Dagdagan ng oras. C. Umupo ng tuwid at ilagay ang tablet sa tamang layo. D. Manatiling nakahiga at ilapit pa ang tablet sa mga mata. Ang tamang sagot ay letter C. Umupo ng tuwid at ilagay ang tablet sa tamang layo. Aling lugar ang pinakamainam para sa paggawa ng gawain sa computer? A. Kama. B. Sahig. C. Mababang upuang walang sandalan. D. Mesa at upuang angkop ang taas at may maayos na sandalan. Ang tamang sagot ay letter D. Mesa at upuang angkop ang taas at may maayos na sandalan. May isang oras na gawain si Mara sa computer. Aling schedule ang mas makakabuti sa kalusugan? A. Diretso. B. May maiikling pahinga. C. Walang galaw hanggang matapos. D. Gawin sa madilim na silid ng walang pahinga. Ang tamang sagot ay letter B. May maiikling pahinga. 10 sentimetro lamang ang layo ng mukha ni Mia sa screen. Alin ang pinakamahusay na pagsusuri? A. Ayos iyon. B. Dagdagan ng oras. C. Ilayo ang screen upang mapangalagaan ng mga mata. B. Panatilihin ang layo dahil mas malinaw ang lahat kapag halos nakadikit ang mukha. Ang tamang sagot ay letter C. Ilayo ang screen upang mapangalagaan ang mga mata. Aling plano ang pinakamahusay para sa malusog na paggamit ng computer? A. Ayusin ang upuan, panatilihin ang tamang layo, at magtakda ng pahinga. B. Umupo ng bahagyang baluktot, ilapit ang screen, at magpahinga kapag tapos na. C. Gumamit sa madilim na silid, manatiling nakayupo, at tapusin muna ang lahat bago tumayo. D. Pumili ng anumang pwesto, gumamit ng tuloy-tuloy, at huwag pansinin ang pagod ng mata o katawan. Ang tamang sagot ay letter A. Ayusin ang upuan, panatilihin ang tamang layo, at magtakda ng pahinga. Kaligtasan sa internet. Alin ang impormasyong hindi dapat ibahagi sa ibang tao sa internet? A. Hilig. B. Password. C. Paboritong awit. D. Paboritong larong pambata. Ang tamang sagot ay letter B. Password. Ano ang dapat gawin sa link mula sa hindi kilalang magpadala? A. Buksan. B. I-save. C. Ipasa sa kaibigan. D. Huwag i-click at sabihin agad sa nakatatanda. Ang tamang sagot ay letter D. Huwag i-click at sabihin agad sa makatatanda. Ano ang pangunahing ginagawa ng password sa isang account? A. Nagpoprotekta. B. Nagpapabagal ng internet. C. Nagpapakita ng pribadong mensahe. D. Nagbabahagi ng account sa lahat ng tao. Ang tamang sagot ay letter A. Nagpoprotekta. Humihingi ng larawan ang isang hindi kilalang tao sa chat. Ano ang dapat gawin? A. Ibigay. B. Magpadala agad. C. Tumanggi at sabihin sa nakatatanda. D. Magpadala muna at saka itanong kung sino siya. Ang tamang sagot ay letter C. Tumanggi at sabihin sa nakatatanda. May natanggap na mapanakit na mensahe si Rina. Ano ang ligtas niyang gawin? A. Gantihan. B. I-delete lang. C. Ipasa sa mga kaklase. D. I-save ang ebidensya at i-report sa nakatatanda.
Ang tamang sagot ay letter D. I-save ang ebidensya at i-report sa nakatatanda. May larong gustong i-download si Ben, ngunit humihingi ito ng maraming pahintulot. Ano ang dapat niyang gawin? A. Payagan. B. Humingi muna ng pahintulot. C. I-download at ipasa sa kaibigan. D. Ibigay ang lahat ng hinihinging personal na impormasyon. Ang tamang sagot ay letter B. Humingi muna ng pahintulot. May lumabas na mensaheng nagsasabing nanalo ka at hinihingi ang iyong tirahan. Ano ang dapat gawin? A. Sagutin. B. I-type ang tirahan. C. Isara at ipaalam sa nakatatanda. D. I-click ang lahat ng link upang makuha agad ang premyo. Ang tamang sagot ay letter C. Isara at ipaalam sa nakatatanda. Paano dapat makipag-usap sa group chat ng klase? A. Mang-asar. B. Gumamit ng panlalait. C. Magpadala ng lihim ng kaklase. D. Gumamit na magalang na salita at tigalang ang iba. Ang tamang sagot ay letter D. Gumamit na magalang na salita at tigalang ang iba. Sinabi ni Tom, kapag may nakakatakot online, huwag magsabi dahil nakakahiya. Alin ang wastong pagsusuri? A. Tama. B. Mali. Dapat magsabi agad sa pinagkakatiwalaang nakatatanda. C. Tama dahil kailangan solusyonan ng bata na mag-isa ang lahat ng problema online. D. Mali. Ngunit dapat mo nang sagutin ang nakakatakot na mensahe bago humingi ng tulong sa iba. Ang tamang sagot ay letter B. Mali, dapat magsabi agad sa pinagkakatiwalaang nakatatanda. For the last question, alin ang pinakamahusay na pamagat at mensahe para sa poster tungkol sa kaligtasan sa internet? A. Ligtas online, mag-isip, mag-ingat, magsabi. B. Click agad, buksan ang lahat ng link na matatanggap. C. Lihim online, ibahagi ang password sa lahat ng kaibigan. D. Kilalanin ng estranghero, ibigay ang personal na datos bago humingi ng tulong. Ang tamang sagot ay letter A. Ligtas online, mag-isip, mag-ingat, magsabi.